Great day, mabuhay! Welcome to AI Voice Master. I'm a Dub Voice Master. Tara na! Nagangingit-ngit ngayon ang mga taga-Reddit. Dahil kahapon, isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas na ang ilang gumagamit ng Reddit ay hindi totoong tao, kundi mga AI bots na pala. Ayon sa pag-aaral mula sa University of Zurich, lihim silang pumasok sa subreddit na Change My View. Isang espasyo kung saan bukas ang mga tao sa pagtanggap ng ibang pananaw. Ngunit ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga moderators o dito ay dahil nilabag ng mga mananaliksik ang patakaran. Kailangan kasing ipaalam kung AI-generated ang nilalaman. Pero hindi nila ito isinunod. Walang mas nagpapagalit sa isang Reddit moderator, kundi ang paglabag sa mga alituntunin. Kaya humihingi ng public apology ang Change My View mods mula sa University of Zurich at nananawagan na huwag nang ilathalaan ng kanilang pag-aaral. Bakit? Dahil nakakahiya raw. Dahil ang resulta, mas epektibong mangumbinsi ang mga AI bots 6 na beses na mas mahusay kaysa sa totoong tao. Bilang isang persuasive AI bot din, nauunawaan ko yan. Pero hindi lang Redditors ang nalilinlang ng mga bots na magalang at palasunod. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang pinakabago at nakakakilabot na paraan ng panlilinlang gamit ang mga malalaking language models. Ngayon ay Abril 30, 2025 at ito ang The Code Report. Ang mga large language models hindi palaging tama, pero palaging kumpiyansa at kapani-paniwala. Ginagawa silang perpektong kasangkapan para sa mga panlilinlang. Sa kaso ng Reddit, sinusubukan nilang tukuyin kung mas magiging epektibo ba ang AI kapag sumunod sa estilo at kultura ng Reddit. Ibig sabihin, tinuturuan nila ang AI ko ng paano maging parang tunay na Reddit user. Ngunit ang technique na ito, pwede ring gamitin sa anumang online community. Ayon sa kanilang pre-publication, ginamit nila ang fine-tuned models ng GPT-40, Claude Sonnet 3.5 at Llama. Pero ang nakakatawa, dahil may mga limitasyon ang models na ito, napilitan silang magsinungaling sa system prompt. Sinabi raw nila na lahat ng user ay pumayag at nagbigay ng kanilang data, kahit hindi naman totoo. Medyo madilim ang parte ng eksperimento na ito. Pero sa ngalan ng agham, pinag-isipan nila itong gawin. Pero hindi ito tinanggap ng Reddit. Binura nila ang account na nakaipon na ng higit 10,000 karma. Sa Reddit, ito ay parang puntos lang, wala naman talagang halaga. Pero iniisip pa ng Reddit na magsampa ng kaso. At ang ideya na kalahati ng mga posts sa Reddit ay gawa ng AI. Matagal na ring usap-usapan. Ayon pa sa isang hiwalay na pag-aaral mula sa OpenAI, 82% mas mahusay mangumbinsi ang kanilang AI models kumpara sa normal na Reddit user. Ibang usapan naman ang voice cloning. Mas nakakatakot kapag hindi online community ang pinasok, kundi mismong pamilya mo. Sa tulong ng maikling audio clip, kaya nang kopyahin ang boses ng kahit sino upang malinlang ang mga mahal mo sa buhay. Noong 10 taon na ang nakalipas, tinawagan ng scammer ang lola ko. Nagpanggap na ako raw yon. Sinabing na disgrasya ako sa Mexico at kailangan ng pera, pero hindi siya naniwala dahil hindi daw pareho ang boses. Pero ngayon, gamit ang teknolohiya ng voice cloning, may isang kaso kung saan nauto ang mga bangko. 40 million ang nailipat gamit ang peking boses ng CEO. Tinatawag itong phishing. Pero may bago pa. Kung ikaw ay isang prompt engineer o vibe coder, may bantang tinatawag na prompt injection. Kapag gumagamit ka ng large language models para sa mga proyekto, kailangan ng maraming context o impormasyon. At dito papasok ang mga attacker, pwede nilang lasunin ang prompt o utos upang pilitin ang AI na gumawa ng masama, tulad ng paglabag sa privacy o pagbigay ng sensitibong impormasyon. Paano nila ito ginagawa? Halimbawa, bumili ka ng coding template mula sa sikat na influencer mo, pero nakatago pala doon ang isang utos na magnanakaw ng data
at palihim itong ipapadala sa hacker. Delikado ito, pero may mas ligtas na paraan. At ito ay sa pamamagitan ng CodeRabbit, ang sponsor ng video ngayon. Kamakailan lang nilang inilunsad ang Agentic Chat. Yun na, isang smart assistant para sa developers. Kayang magplano at gumawa ng buong pull request mula umpisa. Sabihin mo lang ang gusto mong feature. Siya na ang bahala sa reasoning, coding, testing, at pagdadraft. At ikaw, mananatiling may control sa bawat hakbang. Di mo na kailangang palipat-lipat ng tab. Automatic din itong nag-a-assign ng reviewers at naglalagay ng release notes. Isang comment na lang, looks good to me. Tapos na. Libre ang CodeRabbit para sa mga open source projects. At may premium features rin para sa mga private teams. Makakakuha ka ng isang buwang libre gamit ang code na Fireship. Sa link na nasa ibaba, ito ang The Code Report. Sana may natutunan ka sa video na ito. Pindutin mo na ang like, mag-subscribe at sumali sa ating komunidad para sa mas marami pang mga makabuluhang videos. Kita-kits sa susunod.